mga bossing, no? O eto ngayon, si Yusek Castro, o pakinggan nyo ho. Iimbestiga O eto, si Yusek Castro ho. wala pa pong pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects. At mga ghost project. Totoo, mga kababayan, ang dami nilang sinasabi. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang laganap na yung mga ghost project. Bakit hindi ganito? Hindi nagmalawakang imbestiga. No? Kung hindi pa ho bumaha sa Metro Manila, hindi malalaman ng ating Pangulo na madaming mga flood control project ang mga ghost, ang hindi tinapos. Yung iba nga ho, mga bossing, ano ginagawa ho nila? Ngayon lang ho nila inihahabol. Diba? Kung kailan ho uminit na, mga kababayan, yung usaping ghost na mga flood control, yung mga hindi tapos na flood control, ayun. Nung binisita ho ng bagong sekretary ng DPWH, nakita ko, basa pa yung semento, mga kababayan. Oh, ngayon lang inihahabol. Di ba, Sir Archie Beroya, yung isang kapatid na matay, tol, yung dati mayor, babae yun. Amin, Baluarte, amin, lahat project, amin, lahat pera, pero di natapos. Di ba? Ngayon ho, nagtataka ako doon sa isip o utak o ulo o kukote ng mga DDS na isinisisi kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Samantalang ang Pangulo ang mismong pumupunta. Di ba? Samantalang ang mismong ang Pangulo ang pumupunta doon sa mga proyekto na hinihinala na di umano hindi mga tapos. Anong di umano? Hindi talaga tapos. Di po ba? At nakikita nila na dahil nga uminit ho, mga kababayan, yung usapin na yan, ayun, biglang nagsiumpisahan no. At mismo, ang asawa ng Pangulo, yung proyekto niya para sa film industry ng Pilipinas, hanggang ngayon po hindi tapos. Na ang napag-usapan daw po nung contractor na hawak po ng Pamilya Diskaya, September 4, tapos na. Ano na ho ngayon? Ilang oras na lang? 2.5 oras na lang. Ano na? Asais na dyan sa Pilipinas. Di po ba? Kasi naman itong mga contractor din, no? Tanggap ng mga proyekto. Hindi naman pala ganun sapat yung kanilang mga tao. Papangakuan ka para makuha lang. O sige po, kami bahala dyan. Makukuha po natin yung petsa na yan. Papangakuan ka ng mga ganyan, kahit alam nila na imposibleng matapos. Tanggap ng tanggap. Hindi naman pala kayang tapusin sa oras na iyon. Basta okay na yan. Basta makakuha tayo ng pondo, makakuha tayo ng budget, makakuha tayo ng pera. Bahala sila dyan kung di natin matapos. Diba? Sabi ni Sol Mira TV, ilang years nagpakasasa ang mga politiko na yan sa pangungulimbat ng pera ng taong bayan. Ngayon lang sa panahon ni PBBM, nasilip yan. Eto, no? Sabi ni Ernesto Lozano, Sir Mark, kakasuhan ka daw ni JIL. Hihintayin na lang po namin. Pinaghanda ko na nga po yung lawyer ko. Ano? Pinaghanta. Antayin nyo, baka matawag tayo sa Senado. Di po ba? Tuloy. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulong Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. At dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa. Naku, ayan. Si Bato talaga mahilig manlaglag sa dating Pangulong Duterte. Na ang mga Diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control project. Naalala nyo yun? Yung tanong ni Bato de la Rosa, baka mamaya bumaliktad niya si Bato de la Rosa, inilalaglag na ang dating Pangulong Duterte. No? Kailan kayo nag-umpisang mag-contractor? Maging contractor? 2012 po. Kailan kayo umpisang naging relate? Nasama sa mga flood control project na yan, ganyan. 2016 po. Diba? Nung panahon pa lang yan. Sabi ni Carmen Lee, sagutin mo, Joel, yung kinurakot mo, mahiya ka naman, sabi ni Ma'am Carmen Lee.
Yun dapat yung sinasagot nga naman, ano? Tuloy. na sila mismo ay nasasabing sangkot sa ghost flood control projects. Nako po. Oh. Biruin mo, yung mga ghost flood control, kailan nag-umpisa? 2016? Sabi ni Eddie, wow, hindi siya bumaliktad. Tanga lang daw talaga siya. Mahina din, ano? Tatanong-tanong, hindi niya alam, tatamaan. Yung administrasyon na pinamunuan niya dati o yung administrasyon ng kanyang Tatay Digong. Nung binanggit yung 2016, biglang natigil si Bato. Napaganon, eh, oh. Ha? Pakiulit po, pakilinaw po, no? Yung sinasabi nyo kung kailan kayo nagsimula ng flood control. 2016 nga po. At yung nirereklamo ni Mayor Magalong na rock netting ay 2018 pa pala ito proyekto. Ako, 2018 naman. Si Mayor Magalong. 2018 proyekto. Eh di panahon din ng dating Pangulong Duterte yun ah. Yung racketing. Oh. Eh puro lahat nandiyan eh. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito. Anak ng lahat pala eh. Nakita nyo ho, mga kababayan. Ako naniniwala ho ako, mga bossing, na yung mga flood control na yan, kasi ang dami eh, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, 14,000, i-correct nyo na lang po ako dyan sa comment section. No? Kung higit 14,000, yung ina-announce, yung ipinapakalat, ipinagyayabang ng mga tropang DDS, 14,000 flood control ni Digong. Mantakin nyo ho, mga bossing, ang flood control ho, pag inilagay dyan, no? Pag inilagay dyan ang, sabi ni Jerry Salceda, paketengin sa resebo dong. Ano po yung yung tetenginan ko po sa resebo, sir? No? No, ganito lang yan, mga DDS. Yung ipinagmamalaki, pinagyayabang, no, ninyo na mga flood control ng dating Pangulong Duterte, 14,000. Di ba? 14,000. Ngayon, ang flood control, wala namang expiration date yan na pagkatapos ng aking termino, tapos na din na magagamit yung flood control. Wala naman nung ganon. Di ba? Yung mga yan, kinoconstruct po pang matagalan. 30 years, 40 years, 50 years, mga ganyang kahaba yan. Hindi naman magpapagawa ang isang Pangulo na, etong flood control na to, etong 14,000 na flood control na to, kapag tapos ng aking panunungkulan, tapos na din ang serbisyo nito. Hindi ho ganon. Hindi ho ganon, mga boss. No? So, ngayon, bumaha sa Pilipinas. Bumabaha. Kahit saan po, bumabaha eh, no? Nasaan yung flood control na 14,000? Hindi na gumana. Tapos na kasi ang presidente, tapos na kasi ang pamumuno ng dating Pangulo. Ganun po ba yun? Hindi. Kung gumagana at kung talagang merong naitayo na mga flood control, yung pinagmamalaki ninyo na 14,000, sana umabot sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba ganun lang kasimple yun? Bakit wala? Ba't walang gumana? Hindi na effective kasi iba na yung presidente? Oh. Sorry for this. FPRRD or Rapid Philippines 6 years term of PBBM will never be enough for our country to get back on the horses. Ako, sa nakikita ko, ganyan niya, no? Ayaw pa din maniwala yung mga DDS na obob at kurakok, yung puhon nila. Magkunwari tayong walang kinalaman si Joel, pero taga Bulacan siya. Dapat matagal ng politiko sana ginamit ang posisyon para tulungan ang mga kababayan nila. Sabi ni Sir Eddie, wow. Tuloy. Ito nagawa. So dahil sa malawakang pag-iimbestiga na ito, marami po talaga tayong malalaman at yan po ang gusto ng Pangulo para ipaalam sa bayan ano ba ang nangyayari, ano ang sitwasyon at kailangan mapanagot ang dapat na managot. Correct. Uulitin ko mga DDS ha. Kung talagang merong flood control, yung 14,000 na ipinagmamalaki, bakit hindi na gumagana ngayon? Pansamantala lang?
O ito, panghanggang termino lang ni Duterte ito, ha? Hindi na pwede umabot to sa termino ni Bongbong Marcos. Since bago siyang presidente, kailangan magpagawa siya ng sarili niyang flood control. Ganun po ba? Hindi ho. Hindi ho, mga bossing. 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40 taon, 50 taon. Yung mga proyekto na yan. Wala na, hindi na gumana. Kaya po sinilip. Kaya po nagpursige na si Pangulong Bongbong Marcos na siya na mismo ang pumunta doon sa mga lugar na yon. Kaya nga po mga nakikita, mga bossing, yung mga hindi tapos. As in, meron pang nakita ang Pangulo, kahit isang hollow block daw po, o kahit isang araw, hindi man lang trinabaho yung flood control na yun. Di ba? Sabi ni Andrea Nuelan, si PBBM nga po ang nakatuklas ng mga yan, ng mga kurakot di ba? Sa kanila, ano sinasabi nila? Meron ng mga ghost project nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ano ginawa? Ano nangyari? Bakit wala? Bakit umabot pa dito? Di ba? Yun ba yung sinasabi ninyo na magaling na presidente